sentro or 5-5 kung tawagin sa atin. Ito ang topic natin ngayon. Ano ang basic na laro niya? Ano ang ginagawa niya? Ano yung mga tips na pwede natin ibigay? Panoorin mo, matututo ka dito. So basically, 5, big man, sentro, okay? Siya yung pinakamalaki sa team. Siya kasi ang responsible sa last line of defense or taga-blanca sa mga tira. Okay? At the same time, siya rin yung number 1 rebounder na inaasahan. At siya rin yung number 1 na inaasahang umiscore inside the paint or malapit sa basket. Pero anyway, kahit hindi ikaw yung pinakamataas, as long na napiperform mo yung duty as a sentro, pwede ka doon. Number 1 responsibility mo as a center, okay, to stop as a last line of defense. So, ikaw yung nagpuprotekta sa basket, yung malapit na shoot. Okay, so, usually, sa zone, nakastay sa middle yung sentro. Okay, sa 2-3, 1-3-1, basically, nandito lang siya. So, kung one-on-one man siya, usually, mag-hang around ka talaga dito sa middle. Kasi ito nga yung puprotektahan mo dahil sa depensa. Okay, ngayon, kung may shooter kang didepensahan na big man, aware ka pa rin. Pero basically, ito talaga yung magiging position mo. Hindi ka lalayo dito. Okay, kahit magman-man yan, okay, nandito yung tao mo, dadrop ka talaga malapit sa basket dahil ito yung number 1 trabaho mo, mag-stop ng papunta sa basket. So next, of course, after na dumipensa ka, ano kasunod? Okay, ba-box out ka kasi re-rebound ka. So kailangan magaling ka rin bumax out kasi kahit hindi ka ganun kalaki, kung marunong kang bumax out, magaling ka pumosisyon, makakakuha ka ng rebound. On offense naman tayo, usually malalapit na tira. Okay? So, mas sure ball ka, malaki ka, mas may advantage ka, malapit na tira, especially kung hindi kalakihan o mas malaki ka sa mga kalaban mo. I-maximize mo yung mga tira na malapit sa basket. Okay? So, mga example na mga tira, low post ka, aatake ka, okay? Either left or right, pag-aralan mo, galingan mo sa laro sa poste. Okay, then plus sa middle. For example, andun, nagdi-dribble. Okay? Ready ka. Plus ka sa middle, hingi ka ng bola. Seal in. Okay? Pagka-receive ng bola, pwede kang tumira or pwede mong i-atake palapit sa basket. So, pag-aralan mo yung mga tirang yon. Okay, sa big man, meron tayong mga video dyan for big man. Pag receive ka sa middle, yung mga tira nating floater. Pag-aralan mo yun, magagamit mo yun. Yung mga receive sa middle din, mga semi-hook, magagamit mo yan. Siyempre, bilang big man, wag mo i-limit yung galaw mo inside or close sa basket. So, I suggest, okay, pag-aralan mo yung mga tira dito. Left and right. Okay, sa kabilang side, tsaka dito sa side na to. Ready kang tumira dito pag nakik-outan. So ready kang tumira dito kasi nagbibigay ka rin ng opening. Hindi ka laging nasa inside. Kasi syempre yung mag-help or yung depensa mo, ready mag-help kung lagi kang malapit sa basket. At least andito ka, hahabulin ka ng defense, hindi siya kampante na nag-i-stay lang siya doon dahil wala kang shooting. Ngayon, mas maganda kung mapapractice mo rin yung 3-point or may tira ka rin sa 3-point para mas lalabasan ka ng defense. Mahihirapan ngayon dumipensa yung big man nila sa mga umi-score sa atin sa loob kasi nailalabas mo dahil may tira ka sa labas. Then syempre, wag mo rin kakalimutan yung free throw. Kasi mostly kung naglalaro ka sa loob, malapit ang foul. So, pwede ang magpanalo, pwede magpatalo. Kaya kailangan master mo ang free throw. Anyway, sa lahat naman kailangan talaga master ang free throw. Pero malaking bagay ito sa naglalaro sa malapit sa basket dahil malamang ang foul. Papauling ka lalo na kung maliliit ang didepensa sa'yo. So, masterin mo dapat ang free throw. So, tandaan mo on defense, ikaw yung last line of defense. So, ready ka laging mag-help. Okay, pag may drive, handa kang mag-stop or mag-help sa kakampi mo. And then at the same time, after ng tira, syempre, kailangan mo rebound, box out ka. Okay? So, isa pang tips, kailangan, once na naka-rebound ka, tumingin ka agad sa una, baka may tumatakbo kang kampe na libre,
may mabilis kang kakampi, pass break na agad. Quick to yun. So isang magandang dapat ma-develop ng big man yun. Once na naka-rebound ka, nakakuha ka ng bola, tingin agad sa outlet kasi isang quick to agad yun. Lalo na kung may kakampi kang mabilis o tumatakbo agad sa pass break. So yung offense na sa malalapit, practicein mo na yun. Kasi darating at darating sa yun. Para mapakinabangan ka as big man, as a scorer na big man, practicein mo yung mga tira malapit sa basket or yung mga move sa low post or yung mga floater sa middle. Then at the same time, katulad ng sinasabi ko, meron ka din dapat shooting. So hindi lang sa side na katulad ng sinabi ko, pero malaking bagay yon. Okay? Meron ka din dito sa elbow. Kung kaya mo, meron sa 3 kasi nagpapaluwag siya ng depensa. Mas nagiging madali sa kampi mong umatake dahil hindi sila basta makapag-help kasi inaabangan ka nila dahil may chance na sumut ka rin. Sana nakatulong sa mga nagre-request ng laro ng sentro. So humingi ako ng suporta na please share, follow, subscribe. Pakitulungan na rin sana ako sa YouTube channel natin. Pa-subscribe na rin. Then share. Then sa mga nagme-message ng private message, please sa baba na lang tayo mag-message. Kasi bigay nyo na sa akin yung private. Halos lahat naman ng message na sasagot natin. Kung may nakakaligtaan man, pasensya na. Pero as long na nakita natin yan, matik, sinasagot natin lahat ng messages. At para sa mga gusto pang topic, message lang mga ka-ihops, tatopic natin yan sa mga susunod. Maraming salamat mga ka-ihops.